Paano ba? Nangulila ka ba kay Clark? Oh, syempre naman po. Anong ano mo, nakatulog ka ba? Mga 2 araw, hindi. Mga 3 year. Gano'n ka ano yun? Gano'n kasakit yun sa'yo? Hindi, yung sa akin naman, kahit na masakit, mas maganda na rin po yung nandun siya, na maganda yung kalagayan niya. Natuturuan pa siya. Ah, Totoo po yung inaano ko naman po yun. Talaga malaki talaga ang pagkukulang sa anak ko. Kaso nga lang talaga, kung siya naman ang lagi kong anin, wala naman kaming kakainin. Kaya nga, ang inaano ko lang naman sa anak ko, at paano akala mo siya ng high school. Yan. Hindi, kaya minabuti kung tayo lang dalawa. Tumawag sa akin yung mama niya eh. Opo. Gusto niya kunin si Clark. Hindi naman po niya, hindi alam naman po sa akin, sasabihin kagad sa akin po yun eh. Hindi, tumawag sa akin. Gusto niyang kunin. Kasi bakit daw pinamigay mo sa akin? Hindi po yan. Hindi niya kukunin yung bata po yun. At may anak din po siya. May asawa rin po siya. Nag-usap kami nung isang, 3 days na. May, umiyak pa nga siya eh. Hindi po niya magagawin. May sariling pamilya po yun. Kaya, sabi ko nga sa kanya masaya na nga ako nasa magandang ano na siya kalagayan Gusto niya kunin sa next week. Nasa anak ko naman kung sasama siya hindi ko naman pipigilan din yung anak ko. Kaso, yung karapatan nasa kanya. Yung anak ko pa rin mag-aaral sa kanya. Yung decision. Ang masakit pa, ang di ko kinaya, dadalhin niya daw to kay Tulpo kung hindi ko daw ibigay si Clark sa kanya. Hindi, may ano naman ako sa kanya. Pero tinatawa, kung gagawin niya yun, mag-uusap kami dalawa. Hindi yung kagad siyang magka-usap po na kayo pagka alam naman niyo yung namin, usapan namin Kasi noon pa man kasi, binigay ko yung anak ko sa kanya. Binigay ko na yan. Ang sabi niya, yung bago kami naghiwalay, binigay ko yan. Ngayon, ang sagot niya, magbubuhay binata ka, sa'yo isa na yan. Ang sagot ko naman sa kanya, kung ano man yan, kukunin ko yan ako, pero sana naman. Pero kung may nangyari dyan, may sa akin ka ako magalit. Ang sagot naman niya, sige. Minsan ko na binigay sa kanya yan. Hiniram niya, binigay ko. Yung pagbigay ko sa kanya, hindi niya siguro maano yung dahil matigas ng ulo. Sinoli sa akin kaagad, sinoli sa akin. Kaya sabi ko kako, ano mo muna anak mo? Para kako maano mo kako. Yung bumalik nga ulit, tapos binan sa akin yung bata. Baka masakit. Sabi ko kako, dapat yung sinoli mo na lang yun na ikaw na lang kako. Pero mabait din yung asawa niya, mabait. Sabi ko kako, hindi naman kako baka meron tayo, okay lang kako yan. Yung kako pinili mo kahit masakit kako, di tinanggap ko na. Sabi ko sa anak naman namin, walang problema. Hindi naman niya basta-basta makukuha yung bata dahil may mga anak na yun. Isa pa, hindi ko naman sila ginagambala. Sa tingin mo, pagka nalaman ni nanay ito, okay lang sabihin sa kanya o wag na? Hindi. Mas maganda na malaman niya kasi okay lang. Baka maano siya. Sumabog na naman siya. Hindi, kakausapin ko naman din si Kim Kako Hindi, may contact naman kami dalawa kami sa... Sabi niya, Sir Tekram, basta gusto ko yung anak ko, papunta sa akin next week. At yung asawa ko, bahala na siya. Hindi ko kayang ipamigay niyo yung anak ko. Kung hindi niyo ibibigay yan sa akin yan, magkatulpuhan na lang tayo.
Pinatakot ako eh. Hindi Hindi pa. ako nakatulog nung ano. Hindi kasi magsasabi naman sa akin si Kim, tatawag naman sa akin yun eh. Kung gano'n eh. Si Kim Kako, kilala ko Kako ugali na hindi niya basta-basta magsasalita ng hindi maganda yun. So yung pagkakakilala mo kay Ate Kim, Mabait yun pero hindi talaga siya na hindi niya kaya magsalita Magsalita ng Hindi niya tapos. kayang gawin yun. Saan din po gagawin po Kailan nila po na kayo uling nag-usap? Matagal na po yun. Magigit pa at mga 2000, ano pa ata, matagal 10. na. Opo. Akala ko nag-usap na kayo itong ano. Hindi naman niya, yun nga po sabi ko po sa inyo, di naman po basta-basta magsasalita si Kim ng gano'n. Eh baka nagbago na siya eh. Matagal na pala kayong hindi nag... Hindi po kahit gano'n po yun eh, hindi po siya magsasalita ng gano'n. Hindi po siya magsasalita ng gano'n. Nasabihin na natin kay nanay. Okay. Sa bagay, kahit wag mo na sabihin, tinitignan ko lang anong magiging reaction mo. Hindi, saka alam ko po naman kasi di po mag-ano po yun, magsasalita ng gano'n. Kilala ko pa, katagal ko na pong Ganun yung ngayon ano. So, di gusto lang din kita makamusta. Sinasabi niya sa akin ni nanay, yung kinuha si Klang-Klang. Baka anong mangyari raw? Nagtitext ka o tumatawag sa akin po si Sir Kako. Okay lang po Kako, kahit hindi. Basta makapakalma ko lang si nanay. Nangangamusta siya. Ay kasabi kamusta ba si Klang-Klang? Ay makapapanood niyo mga ilang linggo lang Kako. Makikita niyo na Kako yan. Kaya minabuti kung ano eh, tumuloy na dito. Ayun, gaya pala nun. Kaya pala, nag-aalala na si Lola. Wag, ano lang, wag po kayo mag-alala. Yung kakulitan ni Clark, nasa kung 1 to 10, 1 to 10. Pero dahil araw-araw na gagabayan naman natin, maayusin natin. Ayun nga lang po yung pinaka ano na sa akin, masaya na ako, ano man siya, yung matuto man siya na makapag ano man lang makatungtong ng high school. Ayoko na makakumatulad ng diyan ka ako na wala ka pupuntahan yung buhay. Sa amin ka ako, matatanda na ka ako kami, hindi na namin ano po yun eh. Basta makakain lang kami kada sa isang araw at 3 beses kumain na masarap ng buhay eh. Okay, so mas gusto mo yung ano, yung mamasada ka sa palengke? Opo. Okay. O tara, puntahan na natin dun. Kala ko, maano ka. Kala ko magugulat ka dun sa balita. Maiyak nga po ko. Ay, wala pala siya. Nasaan na? Sa kabila po. Amuwi na. Tara. Tara na tayo. Kasi malaki po yung problema eh. Yung pong asawa kukunin daw po. Papatulpo daw po kami. Uy, grabe naman siya. Oo nga po eh. Gusto nga maano ng bata, matuto, bakit ganun siya? Joke lang po, joke lang. Akala niyo ha. Siya wala, ano eh. Malakas ang, ano niya, kumbaga, kilala niya talaga yung asawa niya. Hindi niya daw magagawa. Iniwan mo kami. Iniwan mo kami. Andun ako eh. Saan? Ayun o. Tatay. Klang-klang palang tawag sa'yo. Hindi naman pala Clark. Clark, pwede yun. Klang-klang. Ah, sorry. Namiss kita, tatay. Mahilig po kayong mag-alaga ng mga ano, nay. Hindi ka naman papakabait. Agad na. Kumain na. Malaki na yun po. Baka naman hindi ka naman. Hindi. Pango ka pa, pang tingnan mo. Walang mo pa rin, pango mo pa rin oh. Nasipon ko yan. Ha? Opo. Uwe. Paano? Bukid. Ang cute ng mga sisiw.
Ano ito, yung lahi yan ng Punta lang kami Chinese. dito eh. Eh? Yung ano to, yung lalaki. Nasa galaan ng Matalon-talon na kayo. Gaga na. Ah! Hindi sinabi Namiss ko. ko siya. Gaano nga, titikman ka na rin. Ay, hindi pa. Hindi pa ako marunong Basta't Dami ko po yung, ano, biniro ko po siya na Hindi mo matuto ka paano kung kukunin ni Kim Sulat yung na. anak mo. Papatulpo daw kami kung hindi ko ibigay next week. kasi yun, 30 gram. Pero biro lang ho yun, sabi ko. Yun, sa totoo lang, yung bata na yan, tuwing Pasko yan, kasi may asawa na si Kim, yung nanay yan, may asawa na, inihahatid yan dito. O kaya itinadadala sa ibang Ano lang yun na yan? tao Biro lang, sabi ko Oo nga, biro pero lang. totoo yan sa Baka Hindi ko sinabi ko na kagad yung biro. Hero lang. hindi ko ibibigay na yan dahil ako na naghihirap dyan. Mulat maliit yan, ako na nagpalaki dyan. Kaya pag nawawala yan, katulad ng tatay niya, nagtatrabaho, hinahanap ko yan. Pag di ka naman Nagpapatulungan sa mga anak ko na hanapin yan. Dito nga. Sabi ko, huwag niyo titigilan na hindi niyo mahanap. Naghihiwalay kami, yung kapatid niyan na nandoon. May ano yan, may motor yan na inaarkilan niya. Sabi ko, hanapin niyo dito kami sa IUST, ikaw naman kako, doon sa may kako, eskwelahan, baka nandoon. Ay, pag naman ang tito niya nakahanap sa kanya kasi may motor, na isasakay siya. Sabi ko, huwag niyo pa akong pagagalitan, huwag niyo papaluin, basta sabihin niyo, pinauwi ka na ni nanay. Sasakay naman siya, basta huwag lang pa ako papaluin. Iuwi niyo ng mabuti rin. Pag dumadating, itanong mo, kumain ka na ba? Opo nanay, saan ka kumuha? Kaya naman, obra. Yan po ako. Pero ang alam ko talaga siya, pero sa basa. nangihingi Sa yan. basa. Inahihiya nga ako, minsan nasa palengke yan eh. Eh yung mga tao doon, siyempre hindi mo rin masabi mga sinasabi. Masakit sa akin yung sinasabi sa kanya, pero ramdam ko na masakit. Nanihingi yung bata, pero ayoko talaga malinisan kasi kahit nga wala kaming ulam, nakakakain siya kahit kulay na ibinigay sa amin. Okay lang yun. Pero yung manghingi siya, naaawa ako. Yun, sa umaga, pag umalis ako, bibigyan namin ng pera. Pero hindi pa rin siya natitiyahan, umaalis pa rin. Yan ang iba sinasabi ko. Yung nangyayari sa'yo, yung sinasabi ko na ayaw kong manlimos. Kasi nga, kumakain ka na kahit na wala tayong ulam, kahit kulay namin yan. Hindi ko naman mapigil, hindi rin mapigil ng ama. Anong gagawin namin? Eh kasi siya, pagka kami umalis na, huwag kang aalis at maglilinis kami. Pagdating namin dito, wala na siya. Hahanapin na naman namin. Eh yun naman, sinasabi ko naman kayo na masama anak nyo nanihingi. Hindi po ano. Kasi baka sabihin ka ako ng mga tao, pinababayaan ka na namin. Ayan, alam ni Clark yan. Na ayaw ko talagang nagagalit na sa kanya. Na huwag siyang nanihingi. Pero talaga hindi siya mapigil kasi may kaibigan daw siya. Si Toti po. Oo, yun nga inaalala niya. Saan mo ka ako dinadala yung bumibili ko kami nitong pinapagkain. Ayun nga, nakita ko yan, magkatabi silang natutulog. Tapos, umuwi ka na. Sabi naman ng kaibigan niya, wag. Sabi, ibig sabihin siguro nito, di wag mo na iuwi. At wala siyang kasama. Sabi ko, uuwi na namin. Sana, pag nandun ka na kay Silvig na, magpapabait ka na. Pero talaga, Silvig Ram, kahit anong gawin ng ina, wag mo ibibigay. Dahil, pag kinuha yan, ako na makakalaban niya. Joke lang na eh. Joke lang yun. Oo nga. Biniro ko lang po si Kasi hindi na rin ito kukunin. Bakit? May anak na kasi. May anak na sa ikalawa. Pero naman ito, kahit mabait naman yung anak ko. Minsan pumupunta pa yung nanay niya kasamang asawa. Ano ba kasakit dyan? Ikaw ang maging magulang niya. Di ba masakit na dinadala niya yung asawa ng nanay niya? Masakit. Pero kumbaga sa tinatawa ko lang kahit nakikita ko na dala ni Kim yung asawa. Ito, sabi ko huwag kang makikipag-away. Lumayo ka na lang, sabi ko ayoko lang puno. Ngayon, rin naman, gusto niyang pumunta sa mama niya. Kaya lang, ayaw naman ng mama niya. Inuuwi siya dito. Okay. Ako na nagpalaki niyan kami dalawa. Pag wala siya, ako. Ako na talagang pinasama niyan dito.
Sabi ko kay Kuya Jimboy, doon ako muna sa saan. Hindi ko kayo maiwan. Sobrang may kapatid kasi siyempre babae dito isa pa. Hindi namin anong mga tao rito, di ba? Minsan kasi daanan diri kasi ng mga tao rin. Minsan hindi katulad niyan, may gumagawa dyan. Minsan nag-iinuman dyan. Siyempre may anak akong dalagita. Hindi mo rin masabi. Yung isa ko naman anak na yun, may anak din doon natutulog sa kabila yun. Ere lang nagiging kasama namin dito. Saka bago namatay yung tatay niya, pinagbili ko talaga sa kanya na huwag mong iiwanan yung nanay mo. Pati mga kapatid mo. Basta huwag kayo kapatid iiwalay. Yung po din bago namatay yung tatay niya. Bilin pala ng lolo mo yan. Tapos ito, pinagbigyan din na kung iko'y pababayaan si Clark, pag wala hanapin mo, yan kang gagabay sa'yo. Yun, talagang bago yung namatay, ano talaga sa amin yun. Sa kanya kasi yung dumukdok nung namatay. Very good. Luha siya. Love niya yung lolo niya. Nung nabanggit ng lolo, naiyak eh. Oo, pag yan, siyempre, pag nanilimot ito, kahit gabi, may pasalubong yan sa tatay niya, kahit hindi ko nakain. Tay, kain ka na. Kumain ka na ba? Maalalahan naman ito. Gabi. Naalala niyo yung lolo. Pag yan, may dala siyang tinapay. Susubuan ko na yung lolo na, kain na lolo. Mabuti ka pa ika. Sabi ng lolo, mabuti ka pa ika. Naalala mo ako. Pakain. Eh kasi nga kami nasa trabaho nita ng trabaho. Gabi nang dumadaan. Malayo kasi nakikiangkas lang siya sa mga kasamahan niya. Ano naalala mo kay lolo mo? Lord. Ano yung naalala mo kay tatay mo nung nabubuhay ka? Alin mo bang masakit mo tatay sa amin? Ano ho siya? Kailan po siya nagmamassage? Alam niyo kung magdiin dito eh. Sabi ko, Tagapangilot sa tatay, sa papay. sabi ko, ang lakas ng grip mo. Ang sakit to dito oh. Minsan pagka nakita niya ako, ginaganon ako. Sabi ko, wag na, mapapagod ka. Pero pagka diniin niya yung ganyan, sabi ko parang matagal na siyang nagaganon. Nagmamasahe. Yung pagka tatay niya pag dumarating dito, ano po bang masakit mo? Tatay, dito ba? Dito, ano yung ganyan? Dito ba? Dito nung dito ba? May napag-usapan po kami ni Kuya Jimboy. Ang kwento na lang ho niya sa inyo. Ay, maalis na naman tayo. Ang layo-layo kasi nito. Ang alam ko nga, Sir Tikram baka nga ako si Sir Binata na pag... Binata ka ako. Totohanan na ako ni Sir Tikram. Binata na iuwi dito. Mainam na yun. At nang matutong ako. Ngayon, medyo nung una-una ko talaga, wala sang focus. Talagang, pakinggan mo to, gawin mo to. Bago niya simulan, ang daming kwento. Hindi niya masisimulan kasi madami po siyang kwento. Palang kwento Ganun yun ho siya. hindi nauubusan. Ngayon po, nakadalawang page na po siya na yung pangalan po niya at saka po yung letters, pangalan po niya. Yung po, dot, line, yung nag-guide. Yung po niya. Yun siya nung daycare, alam na niya yung bagis-bagis na gitna. At saka yung kulom na ganon, yung
ano. Tapos nagbabasa din niya ng ABC. Minsan nga nagtataas pa ng kamay ire. Kaya lang sa tagal na din niya hindi nag-aral iyon. Minsan nasabay ho siya sa ano eh, sumasabay pa sa... Alam niyo yun, talagang gusto niyang yung English, kinokopya ho niya yung English ng mga pamangkin ko. Gusto niya talaga matuto ng English. Paano? Doon muna kami mag-usap kayo ni Lola mo. Tsaka ni Papa mo, ano? Bago tayo uuwi. Okay. Chikahan kayo. Maganda yung wala kami, mag-usap kayo. Eh ako, okay na yan. Hindi na kami magchichika. Tapos na kami magchika nung pumunta kami rin eh. Oh, si Papa naman. Oh, si Papa mo, tapos na kami. Sabi ko nga sa kanya, magpakabait siyang mabuti. Kung ano ka ako ang ano ni Gram, sundin mo. Pagkakako may mga matatanda nag-uusap, huwag kakakong sasabat, masama ngayon. Yun naman pinagbili ko sa kanya habang naman pag-uurong niya. Sige po, ika nanay. Yun pa ho yung mga hindi niya matanggal. Pinabago ko po yung mga... Tandaan mo sasabihin ni Tatay Tito mo para yung isang bata na masunurin, maraming matututuhan. Ha? Ayun. Paano po? Mag-usap. Palagi po kami sinasabi ni Tato pagka nakikinig po kami. Ayan na. Vision. Nasarap ka lang anak. Kapit lang sa taas. Ha? Kapit lang sa taas. Abot ka rin doon. Ha? Yun. Ipanalagin mo na rin si tatay na nasa taas na. Isama mo na rin sa pagdadasal mo. Tingnan natin yung picture. Kausapin mo to. Dali, tayo na si Kausapin mo na tatay. bago tayo malis. Kuya Gus. Ay, pakita mo sa katekram sino yung si Lolo. So, dali. Yan na, kasabi mo si Lolo. Babay lolo. Sabi mo ka Lolo. Bye-bye Lolo. Babay lolo. Gabayan po kami. Kabayan mo po kami. Sigurado ka ba dyan mo na? Pakbait ka na. Babay lolo. Ito mo yan. Diyan ka na. Gusto mong dalawin si Lolo doon? Ha? Ito naman. Ayan o. Ayan o. Tumatama tayo si Lolo. Diba? Pakabait ka rin doon. Ha? No. Nandito na kami. Yan, ano mo? Labi na Lolo. Babay lolo. Kailangan pakabait nga rin ha. Huwag na kayas ang ulo. Ha? No. Babay lolo. Ingat ka. Okay, diba? Okay na. Tara. Huwag ka umiyak. Huwag ka umiyak. Tara. Tara. Dito may kukwento si Lola dito. Tara. Tara. Tatay mo nung umalis ka, hinahanap ka yata eh. Yung kwento niyo nga lang, walang ano kanina. Nagpaparamdam yata tatay mo nung umalis ka eh. Inaano yung wheelchair eh, pinaririnig sa amin eh. Pati kay papa mo eh. Nung naalis ka eh. Pero okay na kasi nagpunta na kami ni papa mo sa Punton. Naku, hindi pa ako nabot. Hindi ko ba sabi ko sa kanya, hindi pa nagkakaroon. Eh sinabi ko na nga doon, kami ni papa mo. Nagpunta nga kami doon sa puntod niya na maayos naman po ang pupuntahan mo, hindi ka naman pababayaan. Eh, yun nga po. At ang sinabi ko na nga po na maganda naman ang kapupuntahan mo. Eh, wag mo na siyang
ano sa amin, paparamdam, okay na. Yung manamahal niya itong bata na ito. Lagi niya ito pinaalalahanan na huwag kang nangunguha. Sab kayo, no? Kwentuhan muna kayo ni Papa. Okay yun, kahit tapos na tayo, Bi. Sige po, mag-usap lang ko kayo. Sige po. Nang wala pong ano para makapag-ano kayo, no? May napag-usapan po kami, tsaka na lang, no? Dito na po.